Ang Maynila ay dahan-dahang nagigising noong umagang iyon ng Mayo, nababalot ng manipis na hamog na bumababa mula sa kabundukan ng Sierra Madre, at tamad na kumakalat sa mga kalsadang wala pang gaanong sasakyan. Habang naghihikab pa ang lungsod, 2 oras nang gising si Victoria Esperanza de los Santos. Ang kanyang asul na apron ay nakatali sa baywang, habang ang kanyang cleaning cart ay tahimik na dumadaos-dos sa makinis na sahig na marmol ng ika-23 palapag ng gusali ng Grupo Silangan, isa sa pinakamalaking kumpanya ng infrastruktura at enerhiya sa Pilipinas. Mas kabisado niya ang palapag na yon kaysa sa maraming ehekutibong ilang taon na ring nagtatrabaho doon. Alam niya kung aling silid ang may maingay na aircon, aling mesa ang laging puno ng papel hanggang hating gabi, at sinong direktor ang nakakalimot ng tasa ng kape sa likod ng monitor. Dumadaan siya nang hindi napapansin sa gitna ng mga naka-Amerikana at naka-high heels, na parang bahagi lang siya ng mga kagamitan, isang tahimik na presensya na sumisiguro na ang lahat ay maayos bago dumating ang unang ehekutibo para sa trabaho. Kakaunti ang nakakaalam na sa ilalim ng simpleng apron na yon, may isang babaeng kayang magbasa ng kontratang Ingles na kasing husay ng sinumang abogadong nakapagtapos, o sumunod sa usapang Mandarin nang hindi nawawala ang bawat detalye ng kahulugan. Mag-isang binuo ni Victoria ang kaalamang ito, gabi-gabi, habang nakaupo sa mga mesa ng pampublikong aklatan malapit sa kanilang bahay. Noong ang tondo ay natutulog pa at ang tanging tunog sa kalsada ay ang malayong pito ng mga tren ng IN na bumabagtas sa Maynila. Nagsimula ang lahat 12 taon na ang nakakaraan, nang magpasya si Marcos, ang kanyang asawa, na ang buhay bilang ama at asawa ay masyadong mabigat para sa kanya. Umalis ito nang walang iniwang tirahan, walang paliwanag, at nag-iwan lamang ng mga bayarin at isang bakanteng kuna sa kwarto kung saan ang anak nilang si Tho ay wala pang 1 taong gulang. Umiyak si Victoria hanggang sa tingin niya ay sapat na, ilang gabi rin yon, at pagkatapos ay pinunasan ang mukha, nag-angat ng manggas, at nagpa siyang hindi niya hahayaang ang pag-alis ng asawa ang magtakda ng kinabukasan ng kanyang mga anak. Nakahanap siya ng trabaho bilang janitress sa isang maliit na opisina sa Quiapo, pagkatapos ay sa isang mas malaki, hanggang sa makarating siya, 3 taon na ang nakakaraan, sa gusaling may salamin ng Grupo Silangan sa Bonifacio Global City, IIC. Halos hindi sapat ang sahod para sa mga bayarin, at ang pamasahe sa tren at bus ay kumakain ng 2 oras papunta at 2 oras pabalik araw-araw, ngunit ito ay isang marangal na trabaho, at isinusuot ito ni Victoria na parang isang baluti ng dangal. Sa gabi, pagkatapos tulungan si Beatrice sa kanyang takdang aralin at painitin ang hapunan nito, nakakahanap pa rin siya ng lakas para maglakad patungo sa aklatan na bukas hanggang gabi salamat sa isang proyekto ng munisipyo. Doon, sa gitna ng mga lumang istante at maingay na electric fan, natuto siyang mag-Ingles gamit ang mga hiniram na libro, pagkatapos ay Espanyol sa pamamagitan ng panonood ng balita sa cable sa waiting room ng health center. At sa huli ay nahulog ang loob sa Mandarin, nabighani sa mga karakter na tila maliliit na guhit na may dalang buong kwento. Isang retiradong guro na laging nasa aklatan tuwing Martes, si Lolo Amado, ang nakapansin sa interes ng pagod na babaeng laging dumating pagkalipas ng 10:00 ng gabi. Sinimulan siyang pahiramin nito ng mga manual at diksyonaryo na ginamit nito ilang dekada na ang nakakaraan noong siya ay isa pang diplomat bago magretiro. Hindi kailanman sinabi ni Victoria sa sinuman sa trabaho ang tungkol sa mundong ito na dala-dala niya. Para saan pa? Walang nagtatanong sa isang janitress kung anong mga wika ang alam niya. Ang mga tao ay sadyang hindi tumitingin. At totoo, may kaunting ginhawa rito, ang pagiging invisible ay nangangahulugan din ng pagiging malaya mula sa gulo, malayang pagmasdan ang mundo ng mga ehekutibo nang hindi bahagi nito, malayang mangarap ng walang magtatawa sa kanyang mga pangarap. Sa bahay, sa maliit na bahay na may 2 silid na pinaghahatyang kasama ang kanyang ina at mga anak, ang routine ay isa pang tahimik na laban. Si Aling Niuza, na may high blood na nangangailangan ng mamahaling gamot buwan-buwan, ang nag-aalaga kay Tho habang nagtatrabaho si Victoria. Tinatanggap niya ang anak gabi-gabi na may kaning mainit sa kalan at isang pagod ngunit mapagmalaking ngiti. Si Beatrice, sa edad na 16, ay nangangarap na kumuha ng entrance exam para sa International Relations, isang pangarap na tinutustusan ng kanyang ina gamit ang bawat sentimong naipon sa isang lata ng biskwit sa ilalim ng aparador. Subalit noong umagang iyon, may ibang kuryente sa hangin sa ika-23 palapag. Masyado pang maaga para sa oras ng opisina pero bukas na ang mga ilaw sa pangunahing silid pulungan,
ang pinakamalaki sa headquarters, na may tanawin ng kulay abong skyline ng lungsod. Napansin ni Victoria ang mga basong nakahanda na sa bilog na mesa, ang mga folder na maingat na nakahanay na tila ba para sa isang napakahalagang araw. Habang dumadaan sa koridor dala ang kanyang cart, hindi sinasadyang narinig niya ang bahagi ng usapan mula sa opisina ni Ricardo Alcantara, ang may-ari at presidente ng Grupo Silangan. Ang boses nito ay tensyonado, malayo sa dati nitong kalmado. Hindi ito pwedeng magkamali ngayong araw. Ilang taon nating pinag-usapan ito, Marisa. Ilang taon. Kung maramdaman ng mga Chinese investors ang anumang kawalan ng katiyakan sa pulong na ito, mawawala sa atin ang proyektong Aurora at mapupunta sa mga kakumpetensya. Hindi na intindihan ni Victoria ang lahat ng detalye, ngunit naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon na tila isang bagyong parating. Inayos niya ang kanyang guwantes, ibinaba ang paningin, at nagpatuloy, gaya ng lagi niyang ginagawa, nang hindi inaakalang ang araw na iyon ang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. May mahigit 40 minuto na lang bago magsimula ang pinakamahalagang pulong sa kasaysayan ng Grupo Silangan nang dumating ang unang senyales ng problema sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Si Patricia Guevara, ang direktor ng International Relations ng kumpanya, ay sumagot sa kanyang cellphone sa koridor at naramdaman ang panlalamig ng dugo nang marinig ang boses sa kabilang linya. Ang interpreter na kinuha para sa pulong, isang kilalang profesional, ay isinugod sa ospital noong madaling araw dahil sa matinding food poisoning pagkatapos ng hapunan kagabi. Walang paraan para makapunta siya, at ang kapalit na interpreter na lilipad sana mula sa Cebu ay naantala dahil sa bahagyang strike ng mga air traffic controller. Darating siya sa pinakamabilis na pagkakataon, 2 oras pagkatapos ng itinakdang oras. Naramdaman ni Patricia ang pag-akyat ng kaba sa kanyang lalamunan. Siya mismo ay bihasa sa Ingles na natutunan niya sa mga exchange programs na ipinagmalaki ng kanyang ama noong siya ay nasa kolehiyo pa, ngunit ang Mandarin ay ibang usapan. Ang alam lang niya ay mga pagbati, sapat lang para maging magalang, wala nang iba. At ang mga kinatawan ng Grupo Chen, ang makapangyarihang holding company mula sa China na ilang buwan nang nakikipagnegosasyon para sa bilyong pisong pamumuhunan sa proyektong Aurora, isang wind at solar farm sa Ilocos, ay iginigiit na gawin ang mga huling yugto ng negosasyon sa sarili nilang wika, bilang tanda ng respeto sa tradisyon at para na rin subukan ang katapatan ng mga kasosyong Pilipino. Tumakbo siya sa opisina ni Ricardo Alcantara, kumakatok na bago pa man matapos ang iniisip na sasabihin. Ricardo, may malaki tayong problema. Nag-angat ng tingin ang presidente ng Grupo Silangan mula sa computer screen, kung saan pang 10 beses na niyang sinusuri ang mga numero ng huling proposal. Sa edad na 52, dala ni Ricardo ang enerhiya ng isang taong bumuo ng imperyo mula sa wala. Namana lamang sa ama ang isang maliit na kumpanya ng konstruksyon sa probinsya, at ginawa itong isang malaking korporasyon sa loob ng 3 dekada. Ngunit sa sandaling iyon, nang marinig ang paliwanag ni Patricia tungkol sa interpreter, naramdaman niya sa unang pagkakataon ang pait ng desperasyon. Hindi ito pwedeng mangyari ngayon, bulong niya, habang hinahawakan ang kanyang ubaning buhok. Tawagan mo ang lahat ng translation agencies sa Maynila. Kahit magkano pa ang bayad. Kailangan ko ng marunong magmandarin, yung may alam sa technical terms ng energy sector, dito sa loob ng 40 minuto. Nakatawag na si Patricia sa 3 magkakaibang ahensya. Walang available agad para sa ganitong komplikadong trabaho. Ang pagsasalin ng simpleng usapan ay madali, pero ang mamagitan sa 1 bilyong pisong negosasyon na puno ng mga teknikal na termino tungkol sa concession contracts, exclusivity clauses, at long-term financial projections ay ibang-iba. Ang isang maling salin o nawalang detalye ay maaaring ituring na kawalan ng respeto o mas masahol pa, pagtatangkang magtago ng impormasyon, at sisirain nito ang mga taon ng tiwala na maingat na binuo sa Grupo Chen. Bumalik si Patricia sa sariling opisina at isinara ang pinto, sinusubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Inilaan niya ang huling 2 taon ng negosasyong ito para sa kanyang karera. Nakikita niya ang proyektong Aurora bilang perpektong plataporma para makuha ang inaasam na pwesto sa executive board. Ang makitang threatened ang lahat dahil sa isang simpleng food poisoning ay tila isang malupit na biro ng tadhana, at natatakot siya ang sisisihin kung sakaling pumalpak ang pulong. Mabilis na kumalat ang balita sa mga ehekutibo at binalot ng kaba ang buong palapag. Ang mga assistant ay nagtatakbuhan,
ang telepono sa reception ay hindi tumitigil sa pagring at ang legal team ay bigong makahanap ng emergency solution. May nagmungkahi na ipagpaliban ng pulong, ngunit alam ni Ricardo na ito ay ituturing na kawalan ng profesionalismo sa panahong kailangan nilang patunayan ang kanilang katatagan. Sa gitna ng lumalalang tensyon, si Victoria, habang itinutulak ang kanyang cleaning cart malapit sa pantry ng mga ehekutibo, ay huminto nang marinig ang dalawang assistant na nag-uusap ng mahina pero sapat na para marinig. Wala na tayong magagawa. Kailangan nilang i-cancel o subukang magtiyaga sa basic English ng mga tao rito, at siguradong disaster iyon. Gusto ng mga Chinese ang Mandarin sa mga ganitong oras, patunay iyon ng respeto. Naramdaman ni Victoria ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sandali siyang hindi gumalaw, nakatigil ang cart sa gitna ng koridor, habang isang hindi akalaing ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Alam niya ang wikang iyon. Hindi lang ang basic, kundi sapat para intindihin ang mga detalye, formalidad, at ang bigat ng mga salitang pinipili sa isang negosasyong ganito kahalaga. Pero sino sa gusaling ito na puno ng salamin at marmol ang maniniwalang ang babaeng nakaasul na apron na nagtutulak ng cart ng panlinis, ang solusyon sa problemang nagbabanta sa bilyong pisong investment? Huminga siya ng malalim habang nanginginig ng bahagya ang kanyang mga binti at tumingin sa pinto ng pangunahing silid pulungan, kung saan naririnig na ang mga nag-aalalang boses na nagdidiskusyon kung ano ang gagawin sa bawat minutong lumilipas. Iniwan ni Victoria ang cleaning cart sa tabi ng pader at, bago pa siya pigilan ng takot, naglakad siya patungo sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid pulungan. Ang tibok ng puso niya ay sobrang lakas na natatakot siyang baka marinig ito ng lahat. Kumatok siya ng mahina, at 3 peres ng mata ang tumingin sa kanya, si Ricardo Alcantara na nakatayo sa tabi ng bintana, tensyonado ang mukha, si Patricia na nakaupo sa mesa na may tumpok ng mga dokumento, at isang batang assistant na hawak ang teleponong mainit pa sa dami ng tawag. Paumanhin po, sabi ni Victoria, ang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Narinig ko pong kailangan nyo ng marunong magmandarin. Marunong po ako. Sa loob ng 1 segundo walang nagsalita. Si Patricia ang unang nag-react at hindi ito naging mabait. Hindi ito oras para sa biro. Kailangan namin ng kwalipikadong profesional, hindi sandali, Patricia, pagpigil ni Ricardo, habang itinataas ang kamay. May kakaiba sa paraan ng pagkakatayo ni Victoria doon, walang pag-aalinlangan, walang hiya, na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Maraming beses na niya itong nakita sa mga koridor, laging tahimik, laging magalang, pero hindi niya kailanman naisip ang posibilidad na ito. Anong ibig mong sabihin, marunong ka magmandarin? Mag-isa ko pong natutunan, sa loob ng maraming taon, nag-aaral po ako tuwing gabi sa pampublikong aklatan. Marunong din po ako mag-Ingles at Espanyol ng matatas. Alam ko pong parang baliw pakinggan, pero kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, ipinapangako ko pong gagawin ko ang lahat. Tumingin si Ricardo sa orasan sa dingding. May 22 minuto na lang bago dumating ang mga kinatawan ng Grupo Chen. Wala nang ibang opsyon, at ang pagpapaliban ay isang panganib na hindi niya kayang harapin. Nagdesisyon siya sa loob ng ilang segundo, isa sa mga desisyong nagtatakda ng tadhana. CJ, susubukan natin. Pero kailangan mong intindihin ang bigat nito, may mga technical terms, contractual clauses, at halagang higit sa 1 bilyong piso. Kaya mo ba? Huminga ng malalim si Victoria at tumango, naramdaman ang bigat at gaan ng hindi inaasahang pagkakataong iyon. Si Patricia, na hindi pa rin makapaniwala, ay nag-abot sa kanya ng folder na may buod ng mga pangunahing terms ng negosasyon, habang palihim na umaasang papalpak ang janitress para mapatunayang mali ang desisyon ni Ricardo. Sa natitirang ilang minuto, isang assistant na naggangalang Fernanda, na naantig sa tapang ng janitress, ay tumakbo sa kanyang locker at ipinahiram ang kanyang kulay abong blazer na itinago niya para sa emergency, pati na rin ang 1 peres ng simpleng hikaw. Mabilis na nagbihis si Victoria sa banyo, nanginginig ang mga kamay habang inaayos ang hiniram na damit, paulit-ulit na binibigkas sa isip ang mga technical terms na nabasa niya sa folder. Tumingin siya sa salamin at nakita, marahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang ningning ng determinasyon sa kanyang mga mata. Nang dumating ang mga investor, sa pamumuno ni Chen Wei, isang lalaking dahan-dahan magsalita at mapagmasid, ang katahimikan sa loob ng silid ay ramdam na ramdam. Si Victoria, na nakasuot pa rin ng apron sa ilalim ng hiniram na blazer,
ay tumayo sa tabi ni Ricardo at sinimulang isalin ang unang pagbati ng may katatasan na nagpalaki sa mga mata ni Chen sa gulat. Habang tumatagal ang pulong, hindi lang mga salita ang isinasali ni Victoria, naiintindihan din niya ang mga intensyon, pumipili ng mga salitang nagpapanatili ng respeto at formalidad na hinihingi ng kultura ng mga bisita. Sa isang sensitibong sandali, nang ang isa sa mga Pilipinong direktor ay hindi sinasadyang gumamit ng salitang parang nagmamadali o walang galang sa tradisyon ng negosasyon ng mga insik, pinagaan ni Victoria ang salin ng may kagandahang asal. Pinapanatili ang diwa ng hindi nakakasakit, iniiwasan ang isang hindi pagkakaunawaan na maaaring sumira sa buong pulong. Si Chen Wei, dahil sa paghanga, ay nagkomento pa sa Mandarin sa kanyang kasama na matagal na siyang hindi nakakatagpo ng interpreter, na hindi lang salita ang isinasalin, kundi pati ang diwa sa likod nito. Si Victoria, habang naririnig ang papuri para sa sarili, ay naramdaman ang init sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi naramdaman, isang nakalimutang pakiramdam ng pagmamalaki sa sariling talento. Ang pulong na maaari sanang natapos sa sakuna ay nagtapos sa isang mainit na kamayan at verbal na kumpirmasyon na ang proyektong Aurora ay magpapatuloy at ang mga huling dokumento ay pipirmahan sa susunod na linggo. Si Ricardo, habang nagpapaalam sa mga investor sa elevator, ay halos hindi maitago ang ginhawa at paghanga sa kanyang mukha. Gayunpaman, pinapanood ni Patricia ang lahat mula sa isang sulok ng silid, ang formal na ngiti sa kanyang mga labi ay nagtatago ng lumalalang inis. Siya, na naglaan ng maraming taon para maging dalubhasa sa international relations, na kumuha ng mamahaling kurso sa London, ay natabunan lang sa harap ng kanyang mga mata ng isang janitress na mag-isang natuto ng lahat, walang diploma, walang credit, walang pagkilala maliban sa apron na isinusuot nito araw-araw. At bagamat hindi niya ito aaminin sa kanyang sarili sa sandaling iyon, isang mapait na binhi ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso, isang binhing sa mga susunod na linggo ay makakahanap ng matabang lupa para lumaki. Dinidilig ng bawat bagong papuri na matatanggap ni Victoria mula noon. Kinaumagahan, dumating si Victoria sa trabaho sa dati niyang oras, ang apron ay nakatupi sa loob ng kanyang lumang bag, hindi sigurado kung ano ang aasahan. Natatakot ang isang bahagi niya na baka nagkamali siya sa pagpapakita ng sarili, natatakot sa mga masasamang komento o, mas masahol pa, mapagalitan dahil sa paglabas sa kanyang pwesto. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa reception ng ika-23 palapag, nakita niya si Ricardo Alcantara na naghihintay sa kanya, nakatayo sa tabi ng mesa ng sekretary, may ngiting bihirang makita sa kanyang mukha. Victoria, kailangan nating mag-usap. Sa opisina ko, please. Sumunod siya sa presidente habang mabilis ang tibok ng puso, iniisip ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Pero pagkasara ng pinto, pinaupo siya ni Ricardo, at ang ekspresyon nito ay puno ng pasasalamat. Iniligtas mo ang pinakamahalagang negosasyon sa kasaysayan ng kumpanyang ito. Tumawag si Chen Wei kagabi lang, pinupuri ang kalidad ng iyong pagsasalin at, higit pa doon, ang husay mo sa paghawak sa mga sensitibong bahagi ng usapan. Walang katumbas na halaga yon, Victoria. Ibinaba niya ang kanyang paningin, hindi alam kung paano magre-react sa dami ng papuri mula sa isang lalaking hanggang kahapon lang ay halos hindi alam ang buo niyang pangalan. Gusto ko lang po tumulong, Ricardo. Wala po akong inaasahang kapalit. Gayunpaman, gusto kong bigyan ka ng kapalit. Gusto kong ikaw ang maging opisyal na interpreter ng Grupo Silangan para sa mga international negotiations. Ang sahod ay akma sa posisyon, may kumpletong benepisyo, at pagkakataong umangat sa kumpanya ayon sa iyong talento. Anong masasabi mo? Naramdaman ni Victoria ang pagpuno ng luha sa kanyang mga mata, isang halo ng gulat, ginhawa, at malalim na pagmamalaki. Inisip niya si Beatrice, ang pangarap nitong makapagkolehiyo na ngayon ay tila mas malapit na. Inisip niya si To, na sa wakas ay magkakaroon na ng mga bagong gamit sa eskwela nang hindi na niya kailangang magbilang ng barya. Inisip niya si Aling Nyuza, na karapat-dapat nang magpahinga pagkatapos ng maraming taon ng pag-aalaga sa mga apo mag-isa sa araw. Tinatanggap ko po, Ricardo. Nang may buong karangalan. Bago siya lumabas, si Ricardo, udyok ng kuryosidad, ay nagtanong kung paano ang isang babaeng naglilinis ng opisina araw-araw ay natutong magsalita ng 3 wika ng ganoon kabilis. Ikinuwento ni Victoria, nang walang halong drama, ang tungkol sa mga gabi sa pampublikong aklatan sa Tondo, tungkol sa retiradong guro na si Lolo Amado na nagpahiram sa kanya ng mga libro sa Mandarin, tungkol sa mga gabing nakakatulog siyang may nakabukas na diksyonaryo sa kandungan pagkatapos patulugin ang mga anak.
Tahimik na nakinig si Ricardo, bakas ang paghanga, at sa huli ay tumango na lamang, sinasabing ang mga kwentong tulad nito ay dapat ibahagi para magbigay inspirasyon sa iba. Noong gabing iyon, pag-uwi sa bahay, halos hindi mapigilan ni Victoria ang emosyon habang ikinukwento ang balita sa pamilyang nakatipon sa maliit na hapagkainan. Napahawak sa mukha si Aling Yuza, hindi makapaniwala, paulit-ulit na nagpapasalamat ng tahimik. Tumalon si Beatrice mula sa sofa at niyakap ang ina ng mahigpit. Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki at bagong pag-asa para sa sarili niyang kinabukasan. Si Tho, na masyado pang bata para maintindihan ang lahat, ay nakangiti lang dahil sa saya sa paligid. Tinatanong kung magkakaroon na ba siya ng bagong sapatos na matagal na niyang hinihingi. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng sunod-sunod na pagbabago. Si Victoria ay mayroon na ngayong sariling maliit na silid para sa mga interpreter, nakatanggap ng bagong computer, corporate phone, at sinimulang samahan si Ricardo sa mga pulong na lalong nagiging mahalaga, hindi lang sa Grupo Chen kundi sa iba pang international partners ng Grupo Silangan. Lalo pa siyang nag-aral tuwing gabi, hindi na dahil sa pangangailangang mabuhay, kundi dahil sa tunay na hilig at kagustuhang bigyang halaga ang pagkakataong sa wakas ay ibinigay sa kanya ng buhay. Subalit, hindi lahat sa ika-23 palapag ay natuwa sa mabilis na pag-angat ni Victoria. Si Patricia Guevara, lalo na, ay naramdaman ang bawat papuri sa bagong interpreter na parang saksak sa kanyang profesional na dangal. Inaya niya para magkape, ilang araw pagkatapos, ang kanyang matalik na kaibigan sa kumpanya na si Bora, ang EA manager, at hindi itinago ang kanyang inis. Hindi pwedeng ang isang janitress, bigla na lang, ay tinatrato na kapantay ng mga profesional na may maraming taon ng pag-aaral at international experience, reklamo ni Patricia, habang hinahalo ang kape ng may halatang galit. Nagpapadala ito ng maling mensahe sa buong kumpanya, na parang wala ng kwento ang kwalifikasyon. Si Bora, na mas maingat, ay sumubok na magpaliwanag. Pero Patricia, nilutas niya ang isang napakalaking problema. Desperado na si Ricardo, at dumating siya sa tamang oras. Swerte lang iyon, sagot ni Patricia ng matalim. Ang swerte ay hindi kapantay ng galing. At hindi ako papayag na ang posisyon ko sa kumpanya ay ma-threaten ng isang coincidence. Pinili ni Bora na huwag nang makipagtalo, ngunit napansin niya ang matigas na tingin sa mga mata ng kaibigan, isang bagay na hindi pa niya nakikita noon ng ganoon katindi. Nagpaalam si Patricia habang iniisip pa rin ang usapan, hindi na mamalayan sa sandaling iyon kung hanggang saan siya dadalhin ng inggit na iyon sa mga susunod na linggo. Sa mga sumunod na buwan, si Victoria Esperanza de los Santos ay naging isang mahalagang bahagi ng Grupo Silangan. Kasama siya ni Ricardo sa mga strategic meetings, lumalahok sa mga video conference sa mga partner mula sa Europa at Asia, at linggo-linggo ay nakukuha ang tiwala ng mga direktor na dati ay hindi man lang pumapansin sa kanya. Ang palayaw na ibinigay sa kanya ng mga malalapit na kasamahan, ang interpreter ng pagbabago, ay kumalat sa mga koridor bilang simbolo ng pagmamalaki, isang patunay na ang talento sa loob ng kumpanyang iyon ay maaaring magmula kahit saan. Sinimulan siyang ituring ni Ricardo na parang isang pinagkakatiwalaang tagapayo, pinapahalagahan, hindi lang ang kanyang galing sa wika kundi ang kanyang husay sa pag-unawa sa mga kultural na detalye na madalas makaligtaan ng ibang ehekutibo. Halimbawa, sa isang negosasyon sa mga German investors, si Victoria ang palihim na nagmungkahi ng kaunting pagbabago sa tono ng mga proposal, iniiwasan ang isang hindi pagkakaunawaan na maaaring magpalamig sa usapan. Unti-unti, sinimulan ng isipin ni Ricardo, sa mga pribadong usapan sa Board of Directors, ang pagbuo ng isang buong departamento ng International Relations sa ilalim ng pamumuno ni Victoria. Isang matapang na ideya na kung matutuloy ay maglalagay sa kanya sa kapantay na antas ng mga veteranong direktor. Sa bahay, ang buhay ay namukadkad din si Beatrice, na inspirado sa halimbawa ng ina, ay mas naging disiplinado sa pag-aaral, nang angarap ng mataas para sa isang slot sa International Relations sa isang state university. Si Tho, na mayroon na ngayong kumpletong gamit sa eskwela at ang bagong sapatos na matagal na niyang hiningi, ay tila mas kumpiyansa na sa paaralan, ipinagmamalaki sa mga kaibigan na ang kanyang ina ay nagtatrabaho, kasama ang mga insik. Si Aling Yuza, na sa wakas ay may access na sa health plan na inaalok ng kumpanya, ay nagamot ang kanyang high blood ng mas maayos, wala na ang bigat ng pag-aalala sa pera na nagpahirap sa kanya ng maraming taon. Gayunpaman, habang ang buhay ni Victoria ay unti-unting bumabangon, ang inis ni Patricia Guevara ay lumalaki rin.
Pinapanood niya, nang may halong inggit at kaba, ang bawat hakbang ng kasamahan, bawat mahalagang pulong na kinakailangan ang presensya nito, bawat pampublikong papuri na laging binabanggit ni Ricardo sa mga board meeting. Inilaan ni Patricia ang buong buhay niya sa pagbuo ng matatag na karera sa international relations, kumuha ng master's degree sa London, lumahok sa mga kumperensya sa buong mundo, at nakikita niya nang may kapaitan na ang lahat ng paghihirap na ito ay natatabunan ng isang babaeng, sa kanyang paningin, ay sinwerte lamang. Isang hapon, sa isang board meeting para suriin ang mga susunod na hakbang ng proyektong Aurora, nagpresenta si Patricia ng isang detalyadong report tungkol sa mga regulatory risks ng investment, bunga ng ilang linggong maingat na trabaho. Ang presentasyon ay teknikal na tama, pero malamig, puno ng mga jargons na nagpalito sa ilang miyembro ng board. Si Ricardo, napansin ang mga naguguluhang tingin sa paligid ng mesa, ay nakiusap kay Victoria na ibuod ang mga pangunahing punto sa mas simpleng pananalita, dahil nakasama naman ito sa mga usapan sa foreign partners. Ginawa ito ni Victoria ng may linaw at pagiging simple, na nakuha ang pagsang-ayon ng lahat ng naroon, at ang dapat sana ay sandali ng pagkilala sa trabaho ni Patricia ay naging isa na namang kahihiyan sa kanyang paningin, kahit wala namang ganitong intensyon ang sinuman. Pagkatapos ng pulong, naglakad si Patricia patungo sa banyo at, habang mag-isa sa harap ng salamin, hinayaan ang sarili na umiyak sa galit at frustrasyon. Naramdaman niya na ang mga taon ng dedikasyon, ang mga personal na sakripisyo, ang mga gabing walang tulog sa pag-aaral para sa master's exams, ay binubura sa harap ng lahat ng isang babaeng walang formal na kredensyal. Pinunasan niya ang mukha, inayos ang make-up, at bumalik sa trabaho na may dati pa ring propesyonal na ngiti. Itinatago ang inggit na lumalaki sa loob niya na parang isang sugat na hindi gumagaling. Ang balita tungkol sa posibleng pagbuo ng bagong departamento ay nakarating sa pandinig ni Patricia sa pamamagitan ng isang assistant habang nanananghalian. Ang balitang ito ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Kung matutuloy iyon, may tunay na panganib na mawala ang kanyang posisyon, baka pati ang sarili niyang upuan ay ma-threaten ng mabilis na pag-angat ng dating janitress. Sa panahong ito rin nagsimulang makatanggap si Patricia, sa paraang palihim, ng mga mensahe mula sa isang dating kaklase sa masters na ngayon ay isa ng direktor sa Construction Meridiano, ang pangunahing kakumpetensya ng grupo silangan sa renewable energy market. Ang mga usapan, na noong una ay tungkol lang sa nakaraan, ay nagsimulang magkaroon ng ibang tono, may mga tanong na mas espesipiko tungkol sa takbo ng proyektong Aurora at sa internal structure ng kumpanya. Si Patricia, na nasasaktan at hindi sigurado sa kanyang kinabukasan sa grupo silangan, ay hindi itinigil ang usapan gaya ng dapat niyang gawin. Sa halip, sinimulan niyang ituring ang mga ito na parang isang pintuan palabas kung sakaling lumala ang sitwasyon, hindi pa namamalayan na ang desisyong iyon ang magpapasimula ng sunod-sunod na pangyayaring magbabago sa lahat. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng bahagya, ngunit kapansin-pansing pagbabago sa ugali ni Patricia Guevara sa kanyang kasamahan. Sinimulan niyang hindi isama si Victoria sa mga impormal na usapan sa koridor, nakakalimutang isama siya sa mga lunch invitations ng team, at nagbibigay ng mga double meaning na komento sa mga pulong. Laging may kasamang magalang na ngiti na nagtatago ng tunay na intensyon. Kahanga-hanga talaga kung paanong ang ilang tao ay natututunan ang lahat ng mag-isa, nang hindi kailangan ng kolehiyo o maraming taon ng formal na pag-aaral, komento ni Patricia isang beses sa isang team meeting, habang nakatingin ng bahagya kay Victoria. Siguro ay isang pambihirang biyaya iyan, parang himala. Ang tono, kahit bahagya, ay may dalang lason na hindi nakaligtas sa ilang mapagmasid na kasamahan, bagamat walang may lakas ng loob na direktang kumprontahin ang direktor ng International Relations. Si Victoria naman ay piniling huwag ng patulan ang gulo. Alam niya, base sa karanasan sa buhay, na ang pagganti sa mga parinig ay bihirang magdala ng mabuting resulta, at mas piniling ituon ang kanyang enerhiya sa trabaho at sa pamilya, na nananatiling sentro ng lahat ng kanyang ginagawa. Sa gitna ng tensyong ito, isang pamilyar na mukha ang muling nagpakita sa buhay ni Victoria. Si Juliano Ferraz, ang kababata niyang kapitbahay na tumira sa parehong kalye sa Tondo, bago lumipat ang pamilya nito sa Quezon City, ay muling nakita si Victoria nang hindi sinasadya sa isang birthday party ng isang pinsan. Si Juliano ay nakapagtapos ng Information Technology at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang Information Security Analyst sa isang mid-sized tech company, dalubhasa sa pag-imbestiga ng digital fraud at pag-trace ng mga bakas sa corporate systems. Victoria, hindi ako makapaniwala, ang tagal na.
Bulalas niya, nakilala ang batang babae na ilang dekada na ang nakakaraan ay tumutulong sa kanya sa mga aralin sa Filipino, habang ginagantihan niya ito sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano gamitin ang lumang computer ng kanyang pamilya. Isa sa ilan sa kanilang lugar noon. Nag-usap ang dalawa ng ilang oras sa party na yon, inaalala ang mga lumang kwento, nagtatawanan sa mga alaalang tila pag-aari na ng ibang buhay. Ikinwento ni Victoria, nang may pag-iingat, ang tungkol sa pagbabago sa kanyang karera, at si Juliano, na tapat na masaya para sa kaibigan, ay nag-alok ng tulong sa anumang teknikal na bagay na kailanganin niya sa bagong trabaho. Dahil ngayon ay madalas na siyang gumagamit ng computer, corporate emails, at mga system na dati ay bago sa kanya. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. System crash, mabagal na computer, email bug, kayang-kaya ko iyan, biro niya, habang ibinibigay ang kanyang cellphone number. At kung kailangan mo ng maseryosong bagay, marami rin akong alam sa digital security. Yan talaga ang specialty ko. Itinago ni Victoria ang contact ng hindi inaakala, sa sandaling iyon ng masayang usapan, kung gaano magiging mahalaga ang pagkakaibigang iyon sa malapit na hinaharap. Itinago rin niya, nang may pasasalamat at ginhawa, ang pakiramdam na sa wakas ay mayroon siyang mapagkakatiwalaang tao sa labas ng tensyong nararamdaman sa ika-23 palapag ng Grupo Silangan. Sa mga sumunod na araw, ang klima sa kumpanya ay patuloy na lumalala. Napansin ni Victoria na sa ilang pulong, nagsimulang magsama si Patricia ng isang mas batang assistant para sa mga simpleng translation tasks na tila sinusubukang unti-unting bawasan ang pagdepende ng team sa bagong interpreter. Napansin din niya ang mga bulong-bulungan na biglang tumitigil kapag lumalapit siya sa pantry, at ang ilang kasamahan na dati ay matulungin pero ngayon ay iniiwasan na ang kanyang tingin. Pinili niyang huwag magpaapekto, ipinapaalala sa sarili gabi-gabi bago matulog na nakarating siya roon dahil sa sariling galing at walang anumang masamang paratang ang makakabura noon. Samantala, ang palitan ng mensahe sa pagitan ni Patricia at ng kanyang dating kaklase na si Rodrigo Ablain, na ngayon ay direktor na sa Construction Meridiano, ay naging mas madalas at mas espesipiko. Alam ni Rodrigo kung paano sasamantalahin ang kawalan ng katiyakan ng dating kasama. Ipinahiwatig niya na ang Meridiano ay handang mag-alok kay Patricia ng isang mataas na posisyon, na may sahod at benepisyong mas malaki kaysa sa natatanggap niya sa Grupo Silangan, basta't kaya niyang magpakita ng katapatan bago siya umalis sa pamamagitan ng pagbibigay ng strategic information tungkol sa takbo ng proyektong Aurora. Si Patricia, na nasasaktan ang dangal at lalong kumbinsido na ang kanyang karera sa Grupo Silangan ay hindi nauusad habang nandoon si Victoria, ay nagsimulang seryosohin ang alok. Sinasabi niya sa sarili na wala siyang ginagawang masama, naghahanap lang siya ng bagong oportunidad, gaya ng gagawin ng sinumang ambisyosong tao. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang ang landas na sinisimulan niyang tahakin ay mangangailangan ng mga desisyong hindi niya ipagmamalaki. Sa isa sa mga usapang iyon sa gabi, sumulat si Rodrigo ng isang bagay na nanatili sa isip ni Patricia ng ilang araw, walang makakaalala kung sino ang bumuo ng pundasyon ng proyektong Aurora, Patricia. Ang tatandaan lang nila ay kung sino ang nandoon sa tamang oras. Huwag mong hayaang mangyari uli iyan sa'yo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa sugatang dangal ng direktor, at unti-unti, ang linya sa pagitan ng tamang ambisyon at pagtataksil ay nagsimulang mabura sa kanyang pagod at naiinit na isipan. Ang huling desisyon ni Patricia ay nabuo noong gabi ng Linggo, habang mag-isa sa kanyang kondo sa Makati, pagkatapos ng isa pang tensyonadong tawag mula kay Rodrigo, na iginigiit na nauubos na ang oras at kailangan ng Meridiano ng kaunting patunay ng commitment bago gawing formal ang alok na trabaho. Si Patricia, na ilang linggo nang hindi nakakatulog ng maayos, ay nakumbinsi ang sarili na kailangan niyang kumilos bago tuluyang mawala ang kontrol sa kanyang kinabukasan. Pero, sa halip na basta na lamang ibigay ang impormasyon kay Rodrigo, isang mas masamang ideya ang nabuo sa kanyang isip, kung magagawa niyang magmukhang galing sa ibang tao ang leak, mapoprotektahan niya ang sarili at, higit sa lahat, mapapaalis niya ang karibal na labis na nanggugulo sa kanya. Ang pagpunta sa baybay ng Ilocos ay isa sa mga highlight ng bagong karera ni Victoria. Iginigiit ni Ricardo na isama siya para makita ang pagsisimula ng konstruksyon ng wind farm, ipinapakita sa mga engineer at sa ilang kinatawan ng Grupo Chen na ang interpreter ay hindi lang basta tagasalin, kundi mahalagang bahagi ng team na nagpapatakbo ng proyekto. Naglakad si Victoria sa buhangin malapit sa construction site, pinapanood ang mga unang tower na itinatayo, nararamdaman na sa wakas ay bahagi na siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa inaasahan niya.
Gamit ang kanyang access bilang Direktor ng International Relations, sinimulang pag-aralan ni Patricia ang digital routine ni Victoria sa sistem ng kumpanya. Natuklasan niya na ang interpreter, dahil hindi pa masyadong sanay sa ilang corporate tools, ay gumagamit ng napakasimpleng password sa computer sa silid ng mga interpreter, isang detalyeng napansin ni Patricia noon sa isang meeting. Isang hapon, habang alam niyang kasama ni Victoria si Ricardo sa Ilocos para sa site visit, sinamantala ni Patricia ang pagkakataon para pasukin ang computer ng kasamahan gamit ang mga credentials na nakuha niya. Maingat niyang binuo ang sunod-sunod na emails na tila ipinadala mula sa corporate account ni Victoria patungo sa isang external address na pagmamay-ari ng isang business journalist na kilala sa paglalabas ng mga leaks tungkol sa mga negosasyon ng mga kumpanya. Ang mga email ay naglalaman ng mga tunay na bahagi ng internal documents tungkol sa financial terms ng proyektong Aurora, impormasyong mayroon si Patricia dahil sa kanyang posisyon. Inayos niya ang oras ng pagpapadala para magmukhang nangyari ito noong oras na si Victoria ay dapat na mag-isa sa silid bago lumipad patungong Ilocos, at pagkatapos ay maingat niyang binura ang anumang bakas na magtuturo sa computer kung saan talaga nanggaling ang aksyon. Kinaumagahan, isang automatic alert mula sa Information Security System ang nag-notify sa Compliance Department tungkol sa posibleng leak ng confidential data mula sa account ni Victoria de los Santos. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa mga ehekutibo. Si Ricardo, na masaya pa sa tagumpay ng site visit sa Ilocos, ay nabigla pagbalik niya dahil sa isang emergency meeting na ipinatawag ng Legal Department. Nakahanap kami ng matibay na ebidensya na ang mga confidential information ng proyektong Aurora ay ipinadala palabas ng kumpanya gamit ang corporate account ni Victoria, ulat ng legal director, habang ipinapakita ang mga kopya ng mga emails. Ang mga oras ay tumutugma sa records ng access sa system. Kailangan nating magbukas ng formal na investigasyon agad bago pa ito makarating sa media at mas lalong makasira sa negosasyon. Naramdaman ni Ricardo ang pagkuyom ng kanyang lalamunan. Tumingin siya sa screen, sa mga emails, sa mga oras na talagang tumutugma sa panahong nandoon si Victoria sa silid bago umalis patungong airport. Ang isang bahagi niya, ang bahaging nagtitiwala sa pagkatao ng babaeng nakilala niya nitong mga nakaraang buwan, ay ayaw maniwala. Pero ang isa pang bahagi, ang mas praktikal, ay alam na hindi niya pwedeng baliwalain ang teknikal na ebidensya mula sa sarili nilang security department, lalo na sa napakasensitibong oras ng negosasyon sa mga Chinese investors. Kailangan nating sundin ang protocol, sabi ni Ricardo, ang boses ay mas mabigat kaysa sa dati. Ay suspend ang access niya sa system agad at mag-set ng formal na meeting bukas ng umaga. Pero gusto ko ng kumpletong investigasyon, teknikal, walang pagmamadali at walang basta-bastang akusasyon. Karapat dapat siya doon, sa pinakamababa. Si Patricia, na nandoon sa silid habang nag-uusap, ay nanatiling kalmado ang mukha, tila nag-aalala rin gaya ng inaasahan sa isang direktor sa gitna ng krisis. Sa loob niya, gayunpaman, naramdaman niya ang halo ng ginhawa at guilt na pilit niyang binabaliwala. Paulit-ulit na sinasabi sa sarili na ito ay kailangang gawin para protektahan ang sarili niyang kinabukasan. Hindi pa namamalayan na ang gulong na kanyang pinaikot ay magdadala ng mga bunga na mas malalim at mas masakit kaysa sa inaasahan niya sa sandaling iyon ng desperasyon. Dumating si Victoria sa trabaho kinaumagahan nang hindi inaasahan ang bagyong naghihintay sa kanya. Napansin niya sa elevator pa lang ang kakaibang tingin ng mga kasamahan na dati ay binabati siya ng may ngiti. Sa ika-23 palapag, hinarang siya ng isang assistant mula sa legal department bago pa man siya makarating sa sariling silid, formal na hinihiling na sumunod siya sa isang pribadong meeting room. Sa loob, nakita niya si Ricardo, ang legal director, at isang kinatawan mula sa compliance department, lahat ay may seryosong mukha na nagpakaba sa kanya. Sa ibabaw ng mesa, may mga kopya ng emails na hindi pa niya nakikita noon, na tila galing sa sarili niyang account, naglalaman ng mga sikretong dokumento ng proyektong Aurora. Victoria, kailangan naming marinig ang paliwanag mo rito, sabi ng legal director, habang inuusod ang mga papel sa harap niya. Ipinapakita ng aming records na ang mga emails na ito ay ipinadala mula sa account mo, noong oras na nandoon ka sa interpreter's room, bago ka tumuloy sa Ilocos. Naramdaman ni Victoria ang pagguho ng kanyang mundo. Tumingin siya sa mga papel, sa mga pangalan, sa mga oras, nang hindi maintindihan ang nakikita. Hindi ko po ipinadala yan. Hindi ko po kilala ang taong iyan, ang journalist na yan.
Isinusumpa ko po sa buhay ng mga anak ko na hindi ko ginawa yan. Naiintindihan namin na sensitibo ang sitwasyong ito, sabi ng compliance representative, sa tonong pilit na profesional pero malamig para kay Victoria. Pero ang technical records ay malinaw. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, kailangan naming isuspend ang iyong access sa system at, sa kasamaang palad, pati ang iyong trabaho sa kumpanya. Nanatiling tahimik si Ricardo sa halos buong meeting, tensyonado ang mukha. Iniiwasan ang tingin ni Victoria na tila may dala siyang bigat na hindi niya alam kung paano balansehin. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang boses niya ay mas mahina kaysa sa dati. Victoria, kailangan kong sundin ang protocol ng kumpanya. Hindi ko pwedeng baliwalain ito, kahit gaano ko pa gustong maniwala sa iyo. Iimbestigahan namin ito ng mabuti, ipinapangako ko. Pero sa ngayon, kailangan mong lumayo muna. Kumalat ang balita sa kumpanya bago pa man makuha ni Victoria ang kanyang mga gamit sa silid. Nagbubulungan ang mga kasamahan sa koridor, ang iba ay naaawa, ang iba naman ay may halong tuwa dahil sa wakas ay napatunayang tama ang kanilang hinala tungkol sa mabilis nitong pag-angat. Napilitan siyang ibalik ang kanyang ang corporate computer, ang telepono, sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng security na sumama sa kanya hanggang sa labasan ng gusali na tila ba siya ay isang kriminal. Kahit wala pang nagsasabi ng salitang iyon. Naglakad si Victoria sa giyis nang walang tiyak na patutunguhan, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha, wala nang pakialam kung sino ang makakita sa kanya. Paano niya ito ipapaliwanag kay Beatrice na may malaking pangarap sa kolehiyo? Paano niya sasabihin kay Aling Nyuza na ang health plan na bago pa lang nilang nakukuha ay baka mawala na? Paano niya titignan si Tho, na sobrang proud sa kanyang ina na nagtatrabaho, kasama ang mga insik, ngayong titingnan na siya ng marami bilang isang hindi tapat na tao? Dumating siya sa bahay noong hapong iyon na mugto ang mga mata, hindi na maitago ang desperasyon sa harap ng pamilya. Ikinwento niya ang lahat habang humihikbi, nararamdaman ang pagtataksil ng isang sistema na tila laging handang maniwala sa masama kapag ang usapan ay tungkol sa isang taong tulad niya. Isang taong nanggaling sa ibaba at tila hindi kailanman ituturing na karapat-dapat sa kinalalagyan niya. Si Aling Nyuza, sa kabila ng sariling takot, ay hinawakan ng mahigpit ang kamay ng anak. Anak, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa loob pero kilala kita. At walang papel, walang kasinungalingan, ang makakabura sa mga taon na nag-aral ka mag-isa sa gabi para makarating ka dyan. Malalaman natin ang totoo kahit gaano pa katagal. Niyakap ni Victoria ang kanyang ina ng mahigpit, kumukuha ng lakas para harapin ang mga susunod na araw. Hindi pa namamalayan kung gaano kahaba at kahirap ang lalakbayin niya para maibalik ang kanyang pangalan at dangal sa harap ng lahat ng mabilis na humukom sa kanya. Si Beatrice, na nakasandal sa pinto, ay tahimik na nakikinig sa usapan, maputla ang mukha sa pag-aalala. Lumapit siya sa kanyang ina at, sa paraang nagpakita ng sapat na gulang, sinabi niyang itutuloy pa rin niya ang pag-aaral kahit ano ang mangyari, kahit kailanganin pa niyang magtrabaho bilang part-timer. Dahil hindi niya hahayaang sirain ng kawalang katarungang iyon ang mga plano ng pamilya. Si Tho, kahit hindi lubos na naintindihan ang bigat ng sitwasyon, ay lumapit lang at hinawakan ang kamay ng ina, nagtatanong ng mahina kung pwede ba siyang tumabi sa pagtulog nito noong gabing iyon. Si Victoria, sa gitna ng luha at malungkot na ngiti, ay nagsabing kailangan niya ang buong pamilya sa tabi niya sa napakahirap na gabing iyon. Nang lumaon, habang nakahiga sa dilim, hindi makatulog, binalikan ni Victoria sa kanyang isip ang bawat segundo ng meeting na iyon, bawat salita, bawat iwas na tingin ni Ricardo, sinusubukang maghanap ng kahulugan sa nangyari. Alam niya, nang may buong katiyakan, na hindi niya ipinadala ang mga emails na iyon. Pero alam din niya na ang pagpapatunay ng kanyang pagiging inosente, nang walang teknikal na kaalaman sa corporate systems, ay isang halos imposibleng gawain kung mag-isa lang siya. Ang mga araw pagkatapos ng pagkakasuspinde ay ang pinakamadilim na hinarap ni Victoria simula nang umalis si Marcos. Ginugugol niya ang mga umaga sa pag-upo sa mesa sa kusina, nakatingin sa kisame, nararamdaman ang bigat ng kawalang katarungan na hindi niya alam kung paano babaligtarin. Ang perang naipon niya noong nagtatrabaho pa siya bilang interpreter, ay mabilis na nauubos sa mga bayarin at gamot ni Aling Nyuza. Ang takot na kailangang bumalik sa paglilinis ng bahay-bahay, ngayon ay may mansa na ang pangalan, ay nagpapahirap sa kanyang paghinga. Si Beatrice ang nagmungkahi noong hapon ng linggo na lapitan ng kanyang ina si Juliano, inaalala ang masayang usapan sa party ilang buwan na ang nakakaraan at ang pangako nito na tutulong sa anumang teknikal na problema.
Nag-alinlangan si Victoria, ayaw niyang mamerwisyo ng isang kaibigan sa ganito kabigat na problema, pero ang pangangailangan ay mas matimbang kaysa sa hiya, at sa wakas ay tinawagan niya ang numerong maingat niyang itinago. Sinagot ni Giuliano ang tawag sa pangalawang ring pa lang, at nang marinig ang kwento ni Victoria, naramdaman niya ang tunay na galit. Kilala niya ang kanyang kaibigan simula bata, alam niya ang sakripisyo nito para sa mga anak, at ang ideya na may nag-frame dito ay tila napakaposible para baliwalain. Victoria, makinig ka, naniniwala ako sa iyo. At base sa kwento mo, mukhang setup ma ito. Ang corporate email ay hindi ganoon kahirap i-falsify gaya ng iniisip ng marami, lalo na kung ang may gawa ay may internal access. Pero para mapatunayan iyon, kailangan nating intindihin kung paano tumatakbo ang system nila, ang access logs, ang metadata ng emails, lahat iyan ay nag-iwan ng bakas, kahit anong pilit nilang burahin. Noon ding gabing iyon, pagkatapos patulugin si Tho at siguraduhing maayos si Aling Nyuza, tinanggap ni Victoria si Giuliano sa kanilang maliit na sala, dala ang kanyang laptop at notebook kung saan nagsimula na siyang magsulat ng mga hinala. Ipinaliwanag niya kay Victoria, sa simpleng salita, na bawat corporate system ay nagtatala ng impormasyon, gaya ng address ng computer na ginamit, ang eksaktong oras ng bawat aksyon, at madalas ay mga detalyeng mahirap tandaan ng taong nagtatangkang magbura ng bakas. Ang unang kailangan natin ay makakuha ng opisyal na kopya ng investigation report na ginawa ng kumpanya. Kung may access tayo sa raw data na yon, kaya kung suriin kung talagang tumutugma ang lahat sa sinasabi nila, o kung may inconsistency na magtuturo sa ibang direksyon. Naalala ni Victoria ang isang detalye na hindi niya inakalang mahalaga. Noong meeting kung saan siya sinuspend, nakita niya sa mesa ang isang printout ng preliminary technical report mula sa security department. Wala siyang lakas ng loob na humingi ng kopya noon, pero natatandaan niya ang ilang visual details, gaya ng headers, at system lay codes na baka makatulong kay Giuliano para malaman kung saan magsisimula. Sa tulong ng pasensya ni Giuliano, muling inalala ni Victoria ang bawat detalyeng iyon. Iminungkahi ni Giuliano na gamitin ni Victoria ang kanyang karapatan bilang dating empleyado para formal na hilingin, sa pamamagitan ng isang labor lawyer, ang kumpletong dokumentasyon na naging basehan ng kanyang pagkakasuspinde. Isang bagay na garantisado ng batas, pero kailangang gawin ng maingat para hindi mabigla ang sinumang nasa likod ng setup. Mapapatunayan natin ito, Victoria. Kakailanganin ng oras at pasensya, pero ang data ay hindi nagsisinungaling. May nagkamali sa kwentong ito at mahahanap natin kung saan. Nang sumunod na linggo, sa tulong ng maliit na ipon ng pamilya, lumapit si Victoria sa isang labor lawyer na inirekomenda ng isang kapitbahay, si Atty. Anselmo, nakilala sa kanilang lugar sa paghawak ng mga kaso ng maliliit na manggagawa sa abot kayang presyo. Pagkarinig sa kwento ni Victoria, kinumpirma ng abogado na may karapatan siyang hilingin ang mga dokumento, at agad na gumawa ng formal na sulat para matiyak na susunod ang kumpanya sa mga legal na proseso nang hindi nakakahanap ng butas. Sa unang pagkakataon simula ng masuspinde, naramdaman ni Victoria ang muling pag-alab ng pag-asa. Maliit lang ito, parang kandila sa gitna ng bagyo, pero sapat na para bigyan siya ng lakas na ituloy ang laban, kahit kailanganin pa niyang magpuyat gabi-gabi, gaya ng ginawa niya noong nag-aaral pa siya ng mga wikang nagpabago sa kanyang buhay. Ang kumpletong report ay dumating sa kamay ni Victoria pagkalipas ng 2 linggo, formal na ibinigay ng legal department ng Grupo Silangan sa pamamagitan ng opisina ni Atty. Anselmo. Si Giuliano, nasabik ng simulan ang pagsusuri, ay pumunta sa bahay ni Victoria noong gabing iyon, dala ang kanyang laptop at ilang kagamitan para sa digital forensic analysis. Sa loob ng ilang oras, nakaupo sa mesa sa kusina na tanging ang reading lamp lang ni Victoria ang liwanag, sinuri nilang dalawa ang bawat pahina ng report. Ipinaliwanag ni Giuliano ang bawat technical term, bawat kolum ng data. Isinasalin ito para kay Victoria sa paraang ginagawa rin niya araw-araw bilang interpreter, pero ngayon ay para sa mga codes at system logs sa halip na mga salita. Ang unang nakakapagduda ay nang mapansin ni Giuliano na ang network address na ginamit sa pagpapadala ng mga emails ay hindi tumutugma sa computer na ginagamit ni Victoria sa interpreter's room. Ito ay isang sutil na detalye na hindi mapapansin ng karaniwang tao, pero para sa isang eksperto gaya ni Giuliano, isa itong pulang bandila. Ang word nito, Victoria. Tingnan mo itong sequence ng numbers. Ang computer mo ay may fixed address na naka-register sa IT department. Pero ang address na lumalabas sa pagpapadala ng emails na ito ay galing sa ibang segment ng internal network,
Yung segment na karaniwang ginagamit ng mga computers sa executive floor, hindi sa interpreter's room. Naramdaman ni Victoria ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ibig sabihin, teknikal na posible na may isang tao mula sa ibang sektor na may access sa ibang bahagi ng network, ang tunay na nagpadala ng mga emails. Si Giuliano, na maingat, ay nagsabing ang ebidensyang ito ay hindi pa sapat para patunayan ang kanyang pagiging inosente sa isang corporate investigation, pero sapat na ito para hilingin buksan uli ang kaso ng may seryosong pagsusuri. Sa mga sumunod na araw, inilaan ni Giuliano ang kanyang mga gabi para i-cross-reference ang network mapping ng kumpanya na madalas ay makikita sa mga compliance documents. Natuklasan niya na ang network segment na ginamit sa emails ay tumutugma sa executive wing kung saan naroon ang mga opisina ng mga direktor, kasama na ang kay Patricia Guevara. Bukod dito, sa pagsusuri ng metadata ng mga emails, ang mga maliliit na invisible records na kasama ng bawat mensahe, nakahanap si Giuliano ng isa pang mahalagang detalye. Ang time zone na naka-emd sa technical header ng isa sa mga mensahe ay hindi tumutugma sa settings ng computer ni Victoria, kundi sa default configuration ng isang partikular na model ng corporate laptop na ibinibigay lamang sa executive board ng kumpanya. Victoria, hindi na ito coincidence. May isang tao mula sa executive wing, gamit ang isang specific corporate laptop, ang nagpadala ng emails na ito at pinagmukhang galing sa computer mo. Ngayon, kailangan nating malaman kung sino, at ang pinakamagandang paraan ay dalhin ang ebidensyang ito sa loob ng kumpanya, sa isang taong may kapangyarihang magdesisyon at may malasakit sa katotohanan. Agad na naisip ni Victoria si Ricardo. Sa kabila ng sakit na naramdaman niya noong siya ay sinuspen, natatandaan niya ang tapat na tingin nito noong magkasama silang nagtatrabaho. Naniniwala siya na kapag nakita nito ang matibay na ebidensya, aaminin nito ang pagkakamali at gagawa ng paraan para itama ito. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at, kasama si Giuliano, sinimulan nilang ihanda ang isang dossier na malinaw at hindi mapapabulaanan, handa ng humiling ng direktang pakikipag-usap sa presidente ng Grupo Silangan. Bago gawing formal ang hiling, nirepaso muna ni Giuliano ang lahat, natatakot na baka may butas na gamitin para sirain ang kanilang pinaghirapan. 2 gabi silang nag-ayos ng mga simpleng graph na nagpapakita ng timeline ng access, ang mga network addresses, at ang pagkakaiba ng mga corporate equipment, para kahit sinong walang technical background ay madaling maintindihan ang bigat ng kanilang natuklasan. Si Attorney Anselmo ay nirepaso rin ang lahat mula sa legal na aspeto, tinitiyak na ang bawat ebidensya ay nakuha sa legal na paraan. Idiniin niya na ang dossier na ito ay hindi lang para maibalik ang dangal ni Victoria, kundi isang mahalagang halimbawa para sa ibang manggagawa na maaaring makaranas ng parehong sitwasyon sa malalaking kumpanya. Naramdaman ni Victoria ang bigat ng responsibilidad, pero pati na rin ang bagong layunin. Hindi lang siya lumalaban para sa sarili, kundi para sa prinsipyo na walang sinuman ang dapat husgahan nang hindi sinusuri ang katotohanan ng may parehong ingat na ibinibigay sa pagprotekta sa interes ng kumpanya. Sa wakas, handa na ang dossier, at ang kailangan na lang ay ang lakas ng loob para harapin ang mga taong minsang nagdesisyon na hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang hiling para sa isang meeting ay nakarating sa mesa ni Ricardo Alcantara noong umaga ng Huwebes, sa pamamagitan ng isang formal na email mula sa opisina ni Atty. Anselmo, humihiling ng urgent meeting para ipakita ang mga bagong mahahalagang ebidensya tungkol sa kaso ni Victoria de los Santos. Si Ricardo, na nitong mga nakaraang linggo ay nakakaramdam ng bigat sa dibdib, isang pakiramdam ng kawalang katarungan na hindi niya maipaliwanag, ay agad na pumayag. Itinakda ang meeting sa susunod na umaga sa mismong silid pulungan kung saan nagsimula ang lahat. Dumating si Victoria sa gusali sa GIEC na nanginginig ang mga binti pero matatag ang tingin, kasama si Giuliano at Atty. Anselmo. Dala niya ang isang maayos na folder na naglalaman ng network logs, metadata analysis, at isang simpleng technical report na inihanda ni Giuliano. Sa loob ng silid, bukod kay Ricardo, naghihintay din ang legal director, ang compliance representative, at sa gulat ni Victoria, pati na rin si Patricia Guevara, na ipinatawag ni Ricardo dahil bilang direktor ng International Relations, kailangan niyang malaman ang anumang desisyon tungkol sa kanyang departamento. Salamat sa pagpunta, Victoria, simula ni Ricardo, pilit na pinapanatili ang pagiging propesyonal bagamat bakas ang kaba sa boses. Nabanggit ng iyong abogado na may mga bagong ebidensya. Handa kaming makinig. Si Giuliano ang nagsalita at ipinaliwanag ang bawat bahagi ng kanyang investigasyon.
Ipinaliwanag niya ang tungkol sa network address na hindi tumutugma sa interpreter's room, ang time zone sa metadata na tumutukoy sa isang partikular na model ng laptop na para lang sa executive board, at ang pag-cross-reference nito sa mga internal compliance documents ng kumpanya. Habang nagsasalita si Giuliano, unti-unting namumutla si Patricia, ang kanyang formal na ngiti ay unti-unting naglalaho. Ang legal director ay seryosong binabasa ang mga dokumento. Kinikilala na ang pagsusuring ito ay mas malalim kaysa sa report na ginawa ng sarili nilang security team. Napakaseryosong akusasyon nito, pagpigil ni Patricia, na nanginginig ang boses, sinusubukang lumaban. Ipinapahiwatig niyo ba na may isang tao mula sa direktoryo, marahil ako, ang nagnakaw ng impormasyon at nag-frame sa isang empleyado? Kalokohan yan, at hinihiling kong itigil na ang meeting na ito hanggang sa... Patricia, putol ni Ricardo, ang boses ay mas matatag na ngayon, ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng matindi. Wala pang bumabanggit ng pangalan mo. Pero dahil nabanggit mo na rin, marahil ito na ang tamang oras para linawin kung bakit ang laptop na nakaregister sa pangalan mo, ayon sa sariling inventory ng E-Department, ay tumutugma sa model at time zone na nakita sa metadata. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila walang katapusan. Sinubukan ni Patricia na magsalita pero walang lumabas na boses. Ang legal director na ang nag-abot ng isang karagdagang papel, isang extract ng mga mensahe na nakuha ng compliance department mula sa corporate email provider, na nagpapakita ng mga usapan ni Patricia at Rodrigo Avline mula sa Construction Meridiano. Nakita namin ang mga mensaheng ito noong nagsagawa kami ng internal audit pagkatapos naming matanggap ang hiling mula sa abogado ni ENG, De Los Santos, paliwanag ng compliance representative. Ipinapakita nito ang pakikipag-usap sa isang kakumpetensya, kasama na ang pagbanggit sa strategic information ng proyektong Aurora. Si Patricia, dahil wala nang matatakbuhan, ay tuluyan ng nanghina. Ang kanyang mga kamay ay kitang-kitang nanginginig sa ibabaw ng mesa. Si Ricardo na ang bumasag sa katahimikan, bakas ang malalim na pagkadismaya. Patricia, nagtiwala ako sa iyo ng maraming taon. Marami tayong binuong negosasyon ng magkasama. Anong nangyari? Ang boses ni Patricia ay halos pabulong na lang. Naramdaman kong mapapalitan na ako, Ricardo. Na parang itatapon na lang ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kumpanyang ito. Nakita ko ang karera ko na nabubura sa loob ng isang gabi, at nagpanik ako. Hindi ko ito binalak na maging ganito sa simula, gusto ko lang protektahan ang sarili ko, pero nawala na sa kontrol ang lahat at hindi ko na alam kung paano ititigil. Si Victoria, habang nakikinig, ay naramdaman ang halo-halong emosyon, ginhawa, galit, at sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaunting awa para sa babaeng ito na dahil sa takot at inggit ay muntik nang sirain ang buhay ng ibang tao nang hindi iniisip ang tunay na laki ng pinsalang magagawa nito. Huminga ng malalim si Ricardo at lumingon kay Victoria, ang mga mata ay bakas ang tunay na pagsisisi. Victoria, wala akong sapat na salita para humingi ng tawad sa iyo. Nabigo akong magtiwala sa iyo noong kailangan mo ako, at ito ay isang bagay na dadalhin ko ng matagal. Pero ipinapangako ko na itatama natin ito sa pinakamakatarungang paraan. Tumango lang si Victoria, nararamdamang ang bigat ng mga nakaraang linggo ay unti-unti nang nawawala. Sinabi ng legal director na ang EA at ang board ay agad na abisuhan tungkol sa resulta ng investigasyon at gagawa ng kaukulang hakbang laban kay Patricia base sa policy ng kumpanya. Si Patricia ay inalalayan palabas ng silid, ang mukha ay nakatago sa kanyang mga kamay, alam na ang bunga ng umagang iyon ay lalampas pa sa meeting na iyon. 2 linggo pagkatapos ng mahalagang umagang iyon, ang Grupo Silangan ay nagdaos ng isang general meeting para sa lahat ng empleyado sa ika-23 palapag, isang bagay na bihirang mangyari pero iginiit ni Ricardo na gawin. Sa harap ng lahat, ipinahayag niya na si Victoria de los Santos ay naging biktima ng isang planadong setup, na ang kanyang reputasyon ay ganap ng malinis at ang kumpanya ay humihingi ng paumanhin sa pagkakamaling nagawa. Hindi lang basta ibinabalik si Victoria sa kanyang trabaho, anunsyo ni Ricardo, habang nakatingin kay Victoria na nakaupo sa unang hanay kasama si Giuliano. Simula ngayong araw, siya na ang mamumuno sa bagong departamento ng International Relations ng Grupo Silangan, na may buong kapangyarihan para buuin ang kanyang team para sa mga susunod na hamon, kasama na ang pagpapalawak ng proyektong Aurora sa iba pang bahagi ng bansa. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Maraming kasamahan ang tumayo, ang iba ay naiiyak sa tuwa, kinikilala ang tagumpay ng isang babaeng dumanas ng kawalang katarungan.
Isa itong simbolo na ang tunay na talento ay walang pinipiling tirahan, hindi nagtatanong ng diploma, at hindi kayang pigilan ng anumang hadlang sa lipunan kapag nabigyan ng pagkakataon. Si Victoria, na sobrang emosyonal, ay tumayo at nagpasalamat ng maikli. Ikinwento niya ang tungkol sa mga gabi sa aklatan sa Tondo, tungkol sa retiradong guro na nagpahiram sa kanya ng mga libro, tungkol sa mga taon ng sakripisyo para sa kanyang pamilya. Sinabi niya na ang sandaling iyon ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa bawat taong may pangarap na itinago lang dahil sa akalang hindi sila magkakaroon ng pagkakataong matupad ito. Noong gabing iyon, umuwi si Victoria na may dalang mga bulaklak mula sa kanyang mga kasamahan, at nakita ang kanyang buong pamilya na naghihintay, kasama si Juliano na naging higit pa sa isang kababata nitong mga nakaraang linggo. Nagluto si Aling Nyuza ng espesyal na hapunan, iginiit na siya mismo ang magluluto kahit pinagbabawalan ng doktor. Si Beatriz ay masayang nag-uusap tungkol sa posibilidad na mag-intern sa departamento ng kanyang ina kapag nagsimula na siyang magkolehiyo sa susunod na taon. Si Tito naman ay proud na nagkukwento na ang kanyang ina na ang boss ng mga insik. Si Patricia Guevara ay tuluyan nang umalis sa Grupo Silangan, hinarap ang bunga ng kanyang mga aksyon sa harap ng batas at ng industriya. Mabilis na kumalat ang balita at nagsara ang mga pinto para sa kanya, dahil pati si Rodrigo Avlain mula sa Construction Meridiano ay itinanggi na may kinalaman siya sa anumang alok na trabaho para protektahan ang sariling reputasyon. Isang mapait na katapusan para sa isang karera na dati ay punong-puno ng pag-asa, isang aral tungkol sa panganib ng pagpapadala sa takot at inggit. Sa mga sumunod na buwan, si Victoria ay naging isang simbolo ng pag-asa sa loob at labas ng kumpanya. Naanyayahan siyang magsalita sa mga universidad, sa mga event tungkol sa diversity sa trabaho, at sa mga programa para sa mga kabataan sa mga mahihirap na komunidad, laging inuulit ang parehong mensahe, na hindi dapat hayaang ang pinanggalingan ang magtakda ng laki ng pangarap na pwedeng makamit. Ang Departamento ng International Relations sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging matagumpay na pinalawak ang proyektong Aurora sa Visayas at Mindanao, ginagawa ang Grupo Silangan na isang leader sa renewable energy sa buong Pilipinas. At dito nagtatapos ang kwento ni Victoria Esperanza de los Santos, isang babaeng ginawang inspirasyon ang malulungkot na gabi sa isang pampublikong aklatan para sa isa sa mga pinakakahanga-hangang kwento sa mundo ng korporasyon. Isang kwento tungkol sa bagong simula, tungkol sa lakas ng loob ng mga hindi sumusuko, at tungkol sa katiyakan na ang katotohanan, kahit gaano pa itago sa ilalim ng mga kasinungalingan, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas. Mga mahal naming tagapakinig, inaasahan naming ang paglalakbay ni Victoria ay nagbigay liwanag sa inyong mga puso gaya ng pag-antig nito sa amin habang isinasalaysay ang kwentong ito. Para ipagpatuloy ang emosyonal na paglalakbay na ito, naghanda kami ng isang espesyal na playlist ng iba pang mga kwentong kapupulutan ng aral, at makikita nyo ito dito mismo sa tabi ng video na ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, at i-like ang video, dahil malaking tulong ito para patuloy kaming makapagbahagi ng mga ganitong kwento. Araw-araw kaming nagbabahagi ng mga bagong kwento na sumasalamin sa kagandahan ng tunay na buhay, at ayaw naming mahuli kayo sa mga ito. Iwanan din sa comment section kung anong bahagi ng kwento ni Victoria ang pinakatumagos sa inyong puso, gustong-gusto naming mabasa ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muling kwento. Wakas ng kwento.